Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. I solemnly swear that I will faithfully If a prosperous and free democracy can be built in the Philippines upon the ruins of war, prestige of America, and the American way of life. Jamás se armó conexión de diplomacia. All this kindness, all this courtesy. They cannot succeed without the support of the people. We cannot succeed without the support of our people. But I was not fighting for lawyers, but for the people. Nakakadalang-dalang na bumubuo sa isa-sampung kongreso. In times of financial and economic stress, I, Rodrigo Rojas Duterte, fulfill my duties as President of the Philippines. Mayong adlaw, mayong gabi, mayong hapon, depende sa unsang orasa mo nagtanaw sa atong programang Politics and Beyond. Ako si Eric Espina, karong hugnaa sa atong tukion nga kulo ka bildo kabahin sa bag-o lang na human nga bugnong lugaynon sa 2025. Lokal, nasyonal, ato na karong hisgutan. Ug sakto kayo kay kanang atong makahinabi, daghan naman ni siyang giagian sa iyang kinabuhi, hamtong na ni siya labi na sa pamulitika, sa gobyerno, kay daghan na siyang gikuptang mga posisyon sa una sa panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo. Kabalo na mo kung kinsa na siya, Secretary Norberto Gonzales, nga nahimong Defense Secretary ug National Security Advisor, ug sa atong nahibawan karon bago lang, base Peace and Security Advisor ni Governor Pam Baricuatro. So ato siyang makahinabi kanong adlaw. Magandang araw po. Ay, magandang araw. Yes. Bago natin tutukuyin yung tungkol sa bago niyong posisyon sa Kapitolyo na in-announce. Alam ko wala kayong kinalaman doon pero siguro may nakita si Governor Pam sa inyo na talagang malaking maitutulong niyo para sa buong probinsya ng Cebu. Kasi ito po, alam niyo naman yan. Yan ang pivot sa darating na 2028 election. No? Yes. Kaya nga biruan namin, Sec, bago tayo mag-discuss sa Manila daw, where Manila goes, the Philippines goes. Ako naman, ang pinagmamalaki ko bilang Cebuano, we make presidents. Ganda yan. Hindi naman siguro magagalit si PGMA dyan sa sinabi ko. No? Hindi na, no? Talagang we made presidents. Okay. So, sir, this is my first question. No? Ito pong tatanong ko sa inyo. Itong nang katatapos lang na 2025 elections, sa pananaw po ninyo, naging matiwasay ba, naging malinis, naging nagpataas ng hangarin ng ating sambayanan, o mukhang balik tayo sa number one, sa uno lang? Well, ang tingin ko dyan, yung election natin, kung titignan mo yung sentiment ng mga botante, may mga subtle na pagbabago. May mga tayo na yung nakakatuwa, baka naman sasabi ko nga sa susunod na election, baka wala nang sayawan at saka wala nang tahan, di ba? Ganun, baka wala na kasi mukhang naghahanap na ng mas seryosong politika ang mga kababayan. Para sustansya na hinahanap. Para ganun. Pero nagkataon lang na yung mga politiko natin, ayaw pang baguhin yung takbo ng politika dahil mukhang memoryado na nila yung formula ng panalo at talo dyan sa politika natin. Kaya sa tingin ko, ang nangyari sa eleksyon natin, katulad pa rin ng dati. Kaya lang, as observed ng yung mga taga-Europa, medyo sabi nila mukhang very
talagang established na yung vote buying dito sa atin. no? Yun sinabi nila yun, ha? Sinabi nila yun. Nakita nila yun, ha? Nakita nila yung vote buying. Grabe na to the point that parang gobyerno pa mismo ang gumagawa ng vote buying. Kasi nga yung ayuda, yung mga ganyan. Nakita nila na naka-entrench na masyado ang vote buying sa ating eleksyon. Nabanggit niyo po yung ayuda, nabanggit niyo po yung vote buying. Sa ibang mga lugar, kung yari sa Leyte, hindi ko lang banggitin yung particular place no, kasi baka ma-identify. Umabot po sa 15,000 ang bilihan ng boto eh. Ay naku, talagang napakataas na ng bilihan sa ibang area. Depende yan eh. Lalo na pag nakikita na kaunti na lang ang pagitan, no? Diferensya kasi may mga alam din ako mga syudad. Hirap na yung mga leader eh. Kasi hirap na tuwa. Kasi magbibigay ng, bago mag-eleksyon nagbibigay na isang kapo. Pag dinig doon kabila, magbibigay na mas mataas. And so on and so forth. Kaya pataas ang vote buying rate. No? Sa Rojas daw, city, mga 6,000 to 7,000 daw. Hindi ko naman binabagit sino yung mga kandidato kasi sinasabi ko lang sa Rojas Kaya City. nga po, hirap na hirap ako sa kabibiyahe ngayon kasi puno ang mga aeroplano. Can you imagine? Sa tingin ko, talagang mataas na ang bilihan. Kasi nakaka-afford pang mag-aeroplano umuwi, bumoto lang eh. Yes. Mga pabi-pabilya. Ibig Ibig sabihin, mataas ang, may tubo pa yan. Kasi bakit ka pa naman gagastos kung ang nakuha mo kulang. No? Tapos yung mga ibang politiko naman, panalo o natalo, kailangan magbiyahe ngayon. Yan normal po. Kasama na ba yan sa institutional Kahit sa campaign natin, kailangan bumiyahe pagkatapos ng eleksyon. So how would you consider yung this experience that you went through? I mean, you went through a presidential campaign and then you have been very active in media in terms of your thoughts, your ideas. Has it evolved in these elections in 2025? Alam mo, malaki ang kuhan. Kaya ako yan ang reason bakit ayokong tumigil. Ayokong tumigil ngayon sa nasimulan nating gawain sa pamumulitika. Kasi there is really nakakikita ko na definite na grupo ng mga kababayan natin. Number one, talagang gusto na ng pagbabago sa politika. At seryoso na. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito dahil alam mo na nung ako'y nasa pwesto, mahilig akong magbigay ng mga tulong. No? Yes. Pero ngayon, ako tinutulungan. Kaya nga, medyo, pag tinatanong ako, paano, nasaktan ka financially? Sabi ko, hindi eh. Kasi ang naging gastos ko lang, kung sakalit lumilipat sa aeroplano, yun. Bumabalik sa aeroplano, sa hotel. Pero yung mga gathering, sila na mismo ang nag-iipon ng mga tao. Sila nagbibigay ng merienda. Tapos pag nakita na naniniwala sila sa kandidatura ninyo? Naniniwala. Tapos pag, kunyari, posters. Sekretary, wala kang posters dito. Pag sinabi ko na, paano, wala akong pampagawa dyan. Ay, hindi sekretary, kami nang gagawa. Kaya karamihan ng posters ko nationwide, sila na ang nagpagawa. Kaya yun ay nakakataba ng puso yung ganun eh. Kaya nga yung sabi ko, may posibilidad na magbago ang politika sa Pilipinas. Tapos nakita ko pa yung nangyari sa governor nyo. Yes. Kaya napasugod. Governor mo na rin ngayon. Adopted son of Cebu kayo. Yun nakita ko yun eh. Sabi ko, wow. Yung gusto kong mangyari sa politika. Inunahan tayo ng Cebu. Imagine wala pa, sa bagay, hindi pa tapos yung aking pag-ikot ngayon. Tinitingnan ko kung anong resulta ng election sa iba't ibang bayan. Yung sa Cebu, phenomenal. Okay. Naipakita ng Cebu yung will ng taong bayan. Okay. Marami nagsasabi, it could be a protest vote or something. Pero parang kung gumamit man ng maraming pera sa panahon ng eleksyon sa Cebu, ang namayani yung gusto ng tao eh. To me, that is very important sa election. Meron pong mga tinatawag nating mga bulwarks, no? Yung mga pillars, political pillars in certain areas in Cebu, municipalities, like Liloan, no? Which is where the son-in-law comes from, no? Congressman. Pati doon natalo siya eh. Natalo si Governor Guen eh. Yun nga, kaya ako masaya kasi, alam mo, hindi siya masaya dahil natalo si Guen, no? Pero kasi, masaya kasi,
May mga certain fundamentals kasi sa new politics. Kunyari, yung pag-i-evolve ng certain sentiment of the people. Pagka nagkaroon na ng sentimento na nagkaugnay-ugnay yung mga sentiment ng taong bayan, hindi mo pwedeng i-oppose yan. Eh kita-kita dito nangyari sa Cebu, naka-evolve kayo ng sentiment ng iyong bayan. Ngayon, kung may mga programa na seryoso na dapat gawin sa pagbabago sa probinsya, without that kind of sentiment, hindi magtatagumpay yan because you always need the people when it comes to fundamental change politically. Sa anecdotal lang ito sa mga naranasan ko kasi kinakausap ko yung mga taxi driver. Alam niyo na yung style na gano'n, no? Taxi driver, yung mga ganitong klaseng tao. So, yan talaga sila, nakababad sa lupa yan. No? Tinatanong ko sila, yung isa pa nga, barangay barangay chairman Sabi ko, sino ang binoto ko? Hindi ko lang banggitin anong munisipyo, no? Anong lugar. Basta sabi niya, binoto niya yung mayor niya, yung vice mayor, kasi magkamag-anak. Binoto niya yung congressman niya. Pero pagdating sa governor, tinanong ko, kasi one Cebu din siya Sino binoto mong governor? So, ang binanggit niya si Pam Bariccuatro. Sabi ko, paano, bakit nabago? Ikaw, one Cebu ka. Lahat yun, sunod-sunod. Pagdating sa governor na iba. Sabi niya daw, ang karamihan ng nadidinig ko, sinasabi niya, Mayor, sigurado ka, iboboto kita. Congressman, ikaw iboboto ko. Pero pagdating sa governor, amin na yun. Yun ang That is very important. Yun ang nadidinig ko. Very important yan. Kaya nga, that's the good side of it. Yung medyo kailangan pag-isipang mabuti at paghandaan, yung ganyang klaseng desisyon ng taong bayan, hindi dapat na-disappoint yan. Kailangan may magandang mangyari during the term of the new governor. At hindi lang yan, alam mo. Yung mga local politicians ngayon, titignan na nangyari sa Cebu. Kasi alam mo, ang mga... Pag-aaralan nila. Alam mo, mga politiko, napaka-sensitive yan sa winning... kung paano manalo, no? Paano manalo. Kasi titignan nila ang campaign na style ni Pam Bariccuatro. Ni Pam, no? Titignan mabuti yan. Ako natutuwa dyan kasi ngayon interested ang ating mga locally elected officials yung ganyang klase ng pamumulitika. Una-una matipid. Yes. Di ba? Walang masyado. Halos walang poster. Kaya walang poster. Umikot ka sa buong munisipyo. Tapos nakita mo, nakuha yung sentiment ng taong bayan. Iyan, these are indicators na kung mag-succeed ang Cebu, not only in the matter of electing a new governor, but in making the election of a new official na bago ang pamumulitika, na ipakita ng Cebu yan, at nag-succeed, meaning may nangyaring mabuti sa Cebu after this kind of election, talagang gagayahin niya ng wow, good for the country. I have two questions, no? Before, I just want to go back yung sa European, tapos nabanggit yung institutionalized buying, no? And then I'd like to ask about the ACM. Pero bago po yan, no, isisingit ko lang. Would it have made a difference kung lalaki ang tumakbong governor? Or kailangan talagang it should have been Pam, it should have been a woman? Alam mo, irreplaceable Okay. hindi pwedeng i-exchange yan. Kombinasyon niya ng hindi lang yung sentiment ng taong bayan, but the personality na representing this kind of campaigning. Nakita yan Pero wag naman sabihin na, sige, puro babae na lang ang patakbuhin natin. Yes. Hindi mo rin masasabi yan. No? There are certain elements in the character of a person that touches the heart of electorates. Mahirap hanapin yun. Pero nakachempo sa Cebu. So it was a perfect timing. Timing and personality. Kung tumakbo ka nga, baka... Hindi. Magbe-break po tayo. Magbilin tayo sa pangutanaan ni Dinik ang Secbert. Katulad yung usay mga naobserbahan sa atong mga European kuan ba, nag-imbitar sa Comelec, kabahin sa kaning automated counting machine, kung unsay nakitaan sila o ba sila nakitaan sa mga resulta sa pagbalik sa atong programang Politics and Beyond. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung patagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Okay, balik ta sa atong programa Politics and Beyond. Ako rang gihapon si Eric Espina. Kahinabi nato si Secretary Bert Gonzales. So sir, you mentioned they realized that vote buying is institutionalized here in the Philippines. Yes. Ayuda even with government. What else were the takeouts of these European observers? Did they mention anything about the counting, about the ACM, about... Ang nabasa ko kasi sa news natin, tingin nila ito pinaka nakita na lang hindi maganda sa takbo ng politika dito sa atin yung vote buying. Yung kasi mahirap mag-comment doon sa machine eh. Kasi you really need experts for that purpose. At saka hindi sila pinapasok sa polling areas eh. Kaya hindi nila na-observe anong... Pero sa bagay, bumoto rin ako eh. Wala ka naman makikita eh. Kung anong ginagawa ng makina, hindi mo makikita. Kaya walang masyadong comment. Ang talagang main feature ng kanilang complaint o report sa international, yung vote buying dito sa Pilipinas. Ang lumalabas po ngayon sa news, yung mga binabanggit ni Attorney Glenn Chong na overvoting, merong binabanggit si Attorney Respicio. He's not saying there is cheating, but there is a question hanging over, the ACM, which is iba yung source code, iba yung hash code sa coding. So, pinapatanong niya sa Comelec, bakit nangyari yun? And then, merong ipapalabas na expose si Greco Bellica, and then pati nga si Mayor Cortez, meron ding planong may ilalabas sa obserbasyon niya. So, sa inyo pong sariling karanasan, anong nakita nyo? May mga, sa aking karanasan, ay napakaganda na yung pagkakaboto ko eh. Mukhang alam kung saan presinto ako pupunta eh. Okay. Kaya very smooth yung aking pagkakaboto. No? At saka ako, medyo masaya ako kasi right after the election, I went to a mall. Okay. Hindi ako matuloy-tuloy na kumain eh kasi ang dami-daming bumabati sa akin. Of course, this is my province. Everybody is having their little stories of their families, their friends, voting for me, etc., etc. Kaya, after that kind of episode, medyo disappointing pag nakita mo yung tunay na resulta ng the kind of votes that... But you don't believe that is the result? You should have fared higher. That's what you're saying? Ang masasabi ko, hindi naman ako nagre-reklamo na natalo. At ina-expect ko na pwedeng matalo. The possibility of losing is there. No? Okay. Pero the manner that I lost is medyo nakakasakit ang loob. Na nakita mo naman na... Kasi hindi totoo. Yung mga numbers na natanggap parang nyo. Hindi tugma. Hindi tugma sa inaasahan mo. No? Ako naman, I'm not the type of person na medyo nangangarap. No? Okay. When it comes to... Medyo sa naging karanasan ko sa trabaho, sticking to reality is one of the requisite of that kind of work that I have. No? Kaya medyo may strict ako dyan. Kaya alam ko, pag nagdududa ako, kaya ang immediate lang ginawa ko nga, yung nakaikot sa akin na medyo may expertise in this manner, pinaimbestigahan ko na yung aking resulta. At ang nangyayari, mukhang tumutugma yung findings ng aking mga eksperto
doon sa sinasabi ng mga eksperto nagrereklamo ngayon, sila Glenn Chong, sila General Rio. Kaya ang instruction ko tuloy sa mga medyo sumusuporta sa atin, makiisa tayo o tumulong doon sa grupo nila General Rio. Kasi talagang sila, knowing them, no? For example, General Rio, he's what? 80 years old plus. Wala nang ambisyon sa buhay yun eh. Gusto talaga makatulong lang sa bayan at na-focus yung kanilang attention sa election. Eh talagang hahanapin nila kung paano itatama ang ating electoral system. And as you can see, nagre-raise na sila ng very disturbing questions about the last election. At yun, medyo nakikita ko, nagtatali doon sa mga sinabi tungkol sa aking resulta. Kaya alam ko na posible na yung eleksyon, meron ng assignment kung anong kaya ika nga yung number 1 ka ba, number 2, number 3, yan. May assignment na yan. Pag sinabi niyong assignment, parang sa Tagalog pa may ganap. May nangyari, may kaganapan, may nangyari. Kahit anong gawin mo, ganyan yung score mo. Aha. Nangyari sa akin yan eh. Nung ako'y nasa college. Lagi na lang 87 yata yung grade ko sa chemistry. Pinunta ko yung teacher ko. Bakit ganito palagi? Bakit naman lagi naman ako 87? Perfect yung aking exam. Sabi niya, huwag kang maglala kasi there are times naman na hindi perfect yung score mo, kaya in-average ko na lang. 87 yan? Ginawa 87? All the time. Lahat ng grading system. Sa akin nangyari dito sa aking resulta, kahit saan ka pumunta sa Pilipinas, halos pareho ang percentage ng nakuha kong boto. Sa nadidinig ko kay Pastor Apollo Sikibuloy, sa 12, if the reports are correct, sa 12 cities sa Metropolitan Manila, consistent, I think number 42 or 47 siya. So it is statistically improbable na bakit pare-pareho yung position niya sa 12 cities out of 19. Ganyan din ang nangyari sa akin sa halos lahat ng probinsya. Pinatingnan ko nga kasi sinasabi na kunyari, how do you compare how the Bulaqueños and the people of Basilan voted in terms of size of voters, in terms of culture, in terms of attitude, no? Yung level ng aking ranking pareho doon sa Bulacan at saka sa Basilan magkakalayo yan. So ginawa na nag-a-analyze sa akin, kumuha sila ng pairs, no? Yung talagang lugar na magkakalayo, na hindi pwedeng magkapareho ang kultura. Sabi lang, it could be coincidence, sabi ng aking mga tinanong. Pero nakikita mo ang pattern na pare-pareho. I'd like to ask you, in terms of the recent elections, can we make it better? Can we feel more hope in the coming 2028 elections? Kaya alam mo, napaka-importante talaga na nangyari sa Cebu. Okay. Kasi ang nangyari sa Cebu might encourage politicians na baguhin yung kanilang estilo ng pamumulitika. Might encourage. No? Kasi hindi mo yan maaasahan sa taong bayan natin kasi kontrolado ng mga politiko ang pamumulitika dito sa atin. Yes. The real change can happen if our politicians do the changing. No? You mentioned about Pambari 4. People from the National are looking and observing, it's like an experiment, no? It's like a lab. Are they also looking at people like Willie Revillame, Bong Revilla? Ay, alam mo yan, kung ano I'm really sorry kasi alam mo, hindi naman dapat na pagka-artista, hindi ka na pwede. Yes. Hindi naman pwede. Mali yun. Mali din yun. Oo. Pero alam mo, nakaka-create na ng momentum na, bakit naman puro artista yan? Wala naman ganun. At talaga naman, many of them really lost in this election. Indication yan Either, kaya lang ako ganito kasi may nangyaring manipulation tingin ko sa pagboto ko. Baka naman may sinadya na lahat ng artista inilimin alisin? In the list. Okay. How can you collate the discrepancy between the surveys? Of course, the survey firms have come out with an answer already, no? Because it was a snapshot only for that particular moment. But how can you look at the irony of the surveys? Eto na yung mga mananalo. Pagdating sa final, iba. Dahil po napili na yung mga posisyon. Napili na yan. Alam mo, ang survey,
maybe for their own argumentation, hindi naman sila ang namimili ng ranggo eh. Wala naman silang interest doon. Hanap buhay lang naman yung mag-survey. No? Well, pwedeng yung hindi naman lahat ng survey ay mali. At may mga yung binabayaran, alam natin marami kasi nag-survey eh. Is it possible that the surveys are more a reflection of what really happened rather than the results now in the Senate? If we'll follow your train of thoughts na nagkaroon ng Kasi manipulation. I would give the survey first the benefit of the doubt that hindi naman sila nakikialam dyan sa ranking na yan. Correct. Yung, makikita mo naman kung alin yung tunay at hindi tunay. By this time, alam naman natin na yan. No? Pero yung ranking, ay may mga pagbabago nangyari maybe towards the end. Kasi alam mo, itong alam ko, this one I know, na yung mga nandadaya, ayaw na naman nilang mabisto o ayaw nilang masabi na dinadaya nilang eleksyon. Otherwise, mawawalan sila ng hanap buhay for the next election. Kaya piniperfect nila yung pandaraya na ma-justify nila. Kunyari, may nanalo dito. Na biglang may nanalo, they can justify. Ginagawa nila ng reasoning niya. Kaya yung ating nanalong election ngayon is typical of the elections na alam kong may pandaraya. Kasi mahirap. Kasi yung mga tinitingnan nilang magre-reklamo, ay nanalo pa, paano magre-reklamo yan? Di ba? Mga ganyan dyan eh. Ito, sinasabi niyo, bakit ganito nagkaganito? Buti sana kung si Mig Subiri siya. Di ba tanda niya, nag-resign si Mig Subiri? Sabihin, bakit nanalo to? Ay, tingnan mo, nagbago talaga ang klima ng taong bayan. Tingnan mo nga, ito nga nanalo, hindi dapat manalo. Yan ang balancing ng ang mga mandaraya ngayon, matalino talaga. Yung statistics nila, pinagbabala-balansin nila para mahirapan ka magsabi na nadaya ka. Kasi yung sa original survey, talagang si Senator Bongo, number 1. May mga pattern na sumusunod dun sa survey. Ngayon. Pagdating dun kay Senator Bam at Senator Kiko, parang wala sa survey. Alam mo, meron naman silang magandang reasoning dyan eh. Sabi ng mga supporter ng dalawa, pinagdasal namin ng todo yung dalawa na yan. Kaya para namang dininig ang aming panalangin kasi nagkaroon ng milagro. So milagro ang pagkapanalo nila? Hindi tayo ang nagsasabi niyan. Sila? Yung mga supporter nila nagsasabi niyan, nagkaroon ng milagro. Dininig ang panalangin. Is it possible that because of the entry of Senator Bam and Senator Kiko, yung mga ibang alyansa or Duterte senatorial balls hindi nakasama sa 12? Alam mo kasi ganito yan eh. I think even the Duterte camp realizes na hindi mananalo yung iba sa kanila. They know that. Kaya hindi naman yan pwedeng gamitin na argument. Kaya may matatalo talaga. Ang sinasabi ko lang dyan, alam naman nilang may matatalo. But you insist that all your votes go to this particular team. It's not going to happen. Na talaga for what purpose is that? Sa tingin ko naman, alam din ng mga ilang nasa persons of influence na may mga mananalo doon sa kabila. Na pwedeng lumipat dito sa kabila eh. Ganun yan eh. Kaya tingin ko kung hindi nila ginalaw o hindi nila ni-restrict masyado yung, dito lang kayo bumoto. Pareho side yun, ginawa nila pareho eh. On both sides, ang nangyari tuloy, hindi, yung mga lilipat sana, baka hindi na lumipat. Yung binabagid po ninyong milagro, merong sinasabi si Attorney Glenn Chong regarding may ano daw sa Malacanang vis-a-vis George Garcia. Kasama ba ho yung milagro na yan? Kung kaya nanalo ang si Senator Bam, si Senator Kiko, at nanalo yung akbayan sa pagbabalik po ng ating Politics and Beyond. Sorry ma'am, na-late ko.
para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! You're back with us, Politics and Beyond. I'm Eric Espina. We're still talking to Secretary Bert Gonzales. So, yung sinasabi niyo pong milagro, there was a miracle, heard prayers. Is that part of the miracle of the results in terms of, was there an alliance? Did Malacanang pray for the winning of Senator Bam and Senator Kiko and Akbayan? Alam mo, actually, hindi naman pwedeng manalo ang lahat. No? Okay. Pero ang nangyari ngayon, yung may nanalo at merong hindi nanalo pero credible at maganda ang nakuha ang dami ng boto, saying that sa susunod may pag-asa na kasi naka 10 milyon na ako ngayon Maraming ganon. Ang importante na pag-aralan, I'm not accusing anybody. Pero yung pattern ng mga nanalo at yung hindi nanalo pero maganda ang resulta ng kanilang nakuha, dami ng boto. Pag tinignan mo yan, pag nagkasama-sama yan, that is really the new opposition that is emerging in the country. At naman, ang masama naman dyan, pag tinignan mo, paano sila nakakuha ng ganong kadaming boto? Paano sa nila nanalo? Saan nila kinuha yung panggastos nila? Nagbayad ba sila? Nandaya ba sila? Those are questions, no? Pag pinagsama-sama mo yung mga question na yung mga resulta, there is a possibility of one common denominator on the answer. Merong gumawa ng bagong friendly opposition para sa Malacanang. Okay. Your perspective on the results in terms of now, the President is saying, I want reconciliation, even with the Dutertes. Is this because of the result of the elections, or was this what he always wanted from the very beginning of his campaign? I wanted unity, I was against impeachment. Well, to super unity means that naghahanap ka na ng peace of mind. Ayaw mo na, tinitingnan mo. Last 3 years. Tinitingnan mo na para bang walang certainty na mawawala ka ng trouble, hindi ka naaawayin, hindi ka tatanggalin sa pwesto. There's no certainty. Things are uncertain. Siguro, wishful thinking, sige nga, yung away natin, kalimutan na, balik na tayo sa dati. But I don't think that will happen. Was that a trial balloon? Tingin nyo? I don't think it's a trial balloon. No? I think it's a one. Baka nga yan offer, kasi may gagawin na iba. Parang ika-camouflage mo yung gusto mo talagang gawin. Pwede ganon. Kasi tingin ko naman mahirap talaga magkasundo. Parang sleight of hand ang sinasabi ninyo. Something like that. Tinitignan mo ito pagkatapos may iba dito ang kamay. Ganon naman talaga ang nakikita natin technique na ginagamit sa ating politika lately. Nabanggit nyo dati na may gusto si Presidente, pero bakit baliktad palagi ang nangyayari? Are we saying that, sa pananaw po ninyo, sa karanasan ninyo, tingin nyo, baliktad na naman ang mangyayari dito? Malamang. Kasi alam mo, ang nangyayari kasi, either talagang sinasadya ng Presidente, o may mga hindi nakikinig sa Presidente na binabaligtad yung desisyon niya. Ganyan lagi ang nangyayari sa ating... Binanggit po ni
dating Presidential Counsel Sal Panelo na kung gusto talaga ng Malacanang magkaroon ng reconciliation, dapat pabalikin daw si President Rodrigo Roa Duterte. And then it should change its position vis-a-vis the case filed against him. I think it has gone beyond that. Alam mo, may mga bagay na hindi na pwedeng gawin ng Presidente no matter what. For example, ang pagpa-uwi sa Pangulo na nasa Hague, mahirap pa-uwi ng Pangulo. At isa lang ang nakikita ko paano pwedeng pa-uwiin ng Pangulo sa Pilipinas. Yung gobyerno pailan ng kaso si former President Duterte. Kasi yun ang argument mo na, uy, napaila na namin ang kaso eh. Pabalikin nyo na. Dito na, hindi. Ang isasabihin niya, hindi pabalikin. We want him tried in the Philippines. Yes. Pero very negative para kay former president yun. Kasi ba't niya pinayagan in the first place? Hindi. Parang sinasabi mo kami ng bahalang magparusa dyan. No? That will also not feel hindi maganda magiging pakiramdam ng ating mga kababayan dyan. Papauwi mo para parusahan. Ibang usapan yun. No? I'll touch slightly on the impeachment. Your readings of the impeachment, the BARM election, and if you would like to share your experience, what should Cebu do under Pambari 4? Yun. Yun po. Yung sa impeachment po. Yung tingin nyo, matutuloy, hindi matutuloy? Yung sa impeachment, alam mo, may mga personalidad kasi sa loob ng Senado na ako personally medyo may paghanga ako. No? Okay. Sa ibang mayroon mga personalidad dyan. Mga bagong senador o mga dating senador? Well, wag na natin sabihin. Malalaman mo eh. Okay. Pero may mga senador dyan na may paninindigan. Okay. Na because of that, mababago ang equation ng impeachment process. No? Mababago. Ngayon, whether makukonvict siya o hindi, I still want to refer to the experience we had dito sa Corona impeachment. Okay. Yan, kailangan tignan pa rin yan. Kasi yan ang tingin ko prevailing pa rin. No? Doon sa BARM election, medyo pinakailaman ng gusto ang BARM. Ang masama dyan, kunyari, dapat ang party na nagtatalo dyan ay yung MILF forces at saka MNLF. Nangyari, both MNLF and MILF, maraming reklamo sa nangyaring tinkering sa BARM. No? I don't know what will happen in the forthcoming election. Baka nga, hindi ko alam kung anong alignment ang mangyayari. But whatever na mangyari dyan, I don't think it will result into acceptability ng lahat. May magre-reklamo dyan. Meron pong MILF, merong MNLF, meron pang yung mga political clans. Ay, alam mo yun ano dyan. Tingin nyo po dyan? Sa BARM election, yung mga political clans, yes, of course, they are there. Pero those are politicians. Tatanggap ng pagkatalo yon at paghahanda sa susunod. No? Pero itong MN, may mga puwersa yan eh. Yan, may risk dyan. Ang nangyari kasi, ang naglalaban hindi MN versus MI. May laban na MN, MI, and another faction of the MI. May factionalism na nangyayari, kaya medyo mas complicated ang scenario ng BARM. Let's wait. Ito, I will repeat this again. No? For people who did not hear this advice before, how do you handle a situation where, when it comes to illegal firearms, the PNP, the government, is very strong in enforcing it, Luzon, Visayas. But somewhere in southern Mindanao, it's a little gray. Ako ang ginawa ko dyan, talaga namang mahirap bawian ng baril. Ang sinabi ko dyan, ang ginawa ko noon, yung mga leaders talaga dyan, na talagang may puwersa ng mga may baril. Ang sinabi ko sa kanila, ilista nyo yung unang baril. May serial number. Serial number ng lahat ng baril ng tao nyo. Ito usapan. Papayagan namin kayo. Hindi na natin kukumpiskahin yung mga baril. Okay. Pero any firearm na ginamit sa unlawful action, pananagutan ng leader. Kaya lahat ng leader sa noong panahon ko, pinalista ko yung serial number ng lahat ng baril ng tao nila. Pumayag po sila? Pumayag. Pumayag lahat, ha? Pumayag. Okay. Sabi ko, sige, kami bahala magpulis ng aming ranks. Okay. Sabi ko, basta may nangyaring incident ng unlawful, titingnan ng serial number.
yung serial number niya sasagutin ng leader niyo. Oo. Yun ang naging... Sayang at hindi na nagawa yan. Noong panahon ko ginawa yan. At saka yung may mga teritoryo, kunyari, hulo. Oo. Walang magpapasok ng baril sa hulo. Oo. Yung nangyayari, mga puwersa galing sa outskirts, pagpasok sa hulo, isinusurrender ng firearms, may listahan. May listahan. O sabi nila, safekeeping. Paglabas nyo, kunin nyo ulit, okay lang. Paglabas nyo. Basta huwag nyo ipapasok sa syudad. Okay. Nangyari din yun. Yung pag sinabi nyong isusulat, parang lisensya na yun. You're giving them a license or it's just listahan po yun? Ang sinabi ko dyan, magsimula kayo ng listahan. And then eventually license, no? License. Kasi noon nga, humingi pa nga ako ng tulong sa mga international friends para bilisan yung kasi kailangan monetize. Hindi, yung bala ng baril, pinuputok mo yan eh. Oh, yes. Para makuha mo yung... Yung ballistics. Yung ballistics. Kailangan yun sa pagpapalisensya. Hindi tayo masyadong maraming facility na magawa yan sa maramihang armas. Okay. Kung meron yan, willing ang mga leader. Sige. Sino po mga European countries na kausap niyo? Sana tumulong natin. kung gusto niyo lang sabihin na. Huwag na lang muna ngayon kasi not because I don't want. Nagbago ang sitwasyon ng mundo. Okay. So hindi natin pwedeng sabihin na ito tutulong at ito ay hindi. Sa ngayon. Iba na kasi. Okay. You have traveled to Cebu for, many times. You are religiously steeped with the CCTN. In your own anecdotal observations, random observations, under a new governor, what do you think are, off the cuff, yung mga pwede nyong ibigay na pwede namin pag-isipan at tanggapin na mga pagbabago sa Cebu na dapat gawin namin? Alam mo, hindi masyado kasi maganda ang quality ng Cebuano as citizens, no. Sinasabi ko lang, kailangan maipakita na yung ginawa ng taong bayan o mga taga Cebu ay magkakaroon ng magandang resulta sa kanilang buhay. So, ang tinitingnan ko dyan, ang mga lumabas na mga major issues is, number one is of course poverty, no? Yes. Kailangan yung poverty index ng Cebu ay babawasan kasi ang taas eh. Kailangan maibaba yan. Sinasabi ni Governor Pampo na mataas yung poverty incidence kasi yung graph daw mataas din. Yun ang sinasabi niya. Kaya nga, sabihin na kasi yung corollary to this, kung gagamitin ng gobyerno yung perang ninanakaw para sa pagpapaganda ng buhay ng mga taga Cebu, ay gaganda talaga ang buhay sa Cebu. Kaya magkadugtong yung corruption at saka yung issue na yan. Ang sinasabi ko lang, yung scientific way of measuring success is when you see the poverty index go down. Isa yan. Number two, tinatanong ko lagi, bakit ba si Bongo ay naging number 1 sa Senado? Naging number 1 siya because of the Malasakit Center. Yes. Anong ibig sabihin yan? Napaka-sama ng ating public health system. Yes. At nangangailangan ka na isang mabuting senator na gumawa ng isang initiative para matugunan man lamang yung ilan sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan when it comes to health. Kaya yan, reflection yan kung how bad. Kasi dapat, kung magandang ating health program, hindi na kailangan yung Malasakit Center. And maybe Senator Bongo will have to look for another issue to make him number 1 in the Senate. Yun ang sinasabi ko. Kaya second issue, kailangan, I think one of the important thing that the governor can do is to make health a universal health system ang dapat ng Cebu. Everybody must have yung health program natin. Kung ako gusto ko libre, no? Oh, yes. Pwede ho yan, maging libre. Ay, paano? Marami naman pera ang Cebu eh. Kaya lang, marami ho ang pera talaga ng gobyerno. Kaya lang, napupunta sa iba. Medyo kung saan napupunta eh. Tsaka ginagamit lang para bang for show, no? Ang kailangan, tingnan, honest to goodness, look into the health system of the country. Kasi alam mo, pag mahirap ang tao, mas nagkakasakit. Magkakakonect yan eh. Yung sabi ko, tingin ko nga yung itaas mo yung standard ng economy sa mga mahihirap para bumaba yung poverty index, ayusin mo yung health system. Okay. You make it universal kasi can afford ang Cebu. How would you do that under Pambari Cuatro's she can declare it.
sige, say it. Sige, Okay. declare it. Ang unang gagawin, palagay ko si Governor, kung nandiyan ako, tutulong ako. I will bring. Mahal po ang mga hospital ngayon kung yung within 100 days, mahirap po yan. How? Pwedeng balansehin yan, you Okay. know. Yung presyo sa hospital, pwedeng pakialaman yan. Okay. And number 2, sana hanapin ng pera, I will bring experts from Europe, people I know, okay. not necessarily from abroad, na titingnan kung saan napupunta ang pera at paano ibabalik yan para magamit ng ating gobernador sa very important project like a universal health system. Titingnan natin, kasi ang tanong siyempre ng gobernador dyan, saan ako kukuha ng pera? O baka naman pag kumuha ako dito, mababawasan dito. There are experts that can do these things, no? Ako bilang kung ako'y one of the consultants, Binanggit na po. magdadala tayo ng mga nakikilala natin mga experts in balancing the economic condition of a particular area. Pwede naman nating pag-aralan yan. Bahagi ng security yan eh. No? Number 3, very important, Yes. kayang gawin also na yung standard of education between poorer students and kailangan one standard yung mayaman ka, mahirap ka. Kailangan ayusin mo yung standard, which means that we will have to sit down with the universities and colleges of this province. Paano ba natin pagtutulong-tulungan para yung standard ng edukasyon para sa lahat ay maganda? So, universal education plus upgrading of the standard. Kasi kung hindi magkakaroon ng capability yung mga mahihirap para umasenso. These are all intelligent. Ako, yung tatlo lang na yan, malaking bagay na. Will already be considered a success kung mangyari. Yung sinasabi ni Governor Pam na mga food banks, kukuha siya sa yung mga sobrang pagkain ng iba't ibang lugar para maitulong sa pati yung mga siguro baka may binanggit pa siyang air ambulance, sea ambulance. Alam mo lahat na yan, they are all good. They will help in improving the life of Cebuanos. Ako, I just want to raise 3 fundamental issues na sa tingin ko will have long-lasting effect in Cebu society. Yung klase ng edukasyon, no? Yung standard ayusin, i-uplift, no? Kaya gawin yan. Kaya kong upuan yan. And I can bring in more experts to do this and help the governor do this. Livelihood po. Ay, yung livelihood, nandun sa una yan. No? Okay. Kasi kunyari nga, titingnan nga natin like, right now, and this is not happening only in Cebu, but in most cities of the country and provinces, yung kapital na gagamitin mo para ka magnegosyo at magkaroon ng hanapbuhay para magkaroon ka ng mas malaking kita is in the hands of big capitalists. Okay. Kailangan ibuksan mo yan para maibigay mo sa mga ordinary citizens na gustong gumawa ng negosyo no matter how small. Yan, ikukuha natin yan. Ilalabas natin yan. There will be obstacles along the way, no? Institutional, even personal. Will the politician be willing to roll over and then remove the tradition of dependency na ako dapat ang nagbibigay kesa i-institutionalize dapat yung isang bagay na I will just go into the hospital, lahat libre na. Ay, konsensya na yan. Konsensya ng pag-uusapan dyan. Ako, my appreciation of the new governor, she's a very well-meaning person. She has, yung kanyang mga fears ay according to our tradition. Yung tradition ng ating religion, teachings ng ating faith. Nandiyan nakikita ko yung sign Talaga Cebuano Alam mo, whether maraming mga gandang good points na ma-attribute natin sa mga Cebuano And it's there. Pwede lang ayusin. Ang sa akin, the short of all of this, basta walang korupsyon. Panalo na yun Pagka wala ng, at saka pag walang korupsyon, yung tatlong mga sinasabi ko, for example, can be, kayang-kayang i-afford ng Cebu. Mayaman ng Cebu May binanggit nga siya to end it, yung pagtatapos yata ng, Pasigarbo, that's about 255 million. Magagamit yan in addition to all these priorities. Thank you very much, Secretary Byrd. Okay. You are now an adopted son of Cebu Province because you are now on board advisor po
peace and security. That's what Governor Pam said. So we will be looking forward to getting more and picking your brains. Okay. Marami pong salamat. Thank you very much. Yan po ang kaubuhan. That is the complete program for Politics and Beyond. I am Eric Espina. Hinaot namoy na po ug masabak sa among Kulo Kabildo karong adlaw. Thank you very much.